ko alam kung paano ilarawan sa iyo ang mga nakaraang araw ko. Hindi sana ako makapagbigay sa iyo ng anumang bagay na kapansin-pansin kung walang nangyaring tunay na hindi kasiya-siya at malungkot na hindi ko ito makakalimutan. Naramdaman mo na ba ang iyong karangalan na nagalit? Nadungisan ang iyong pangalan ng mga taong may utang sa iyo ng maraming paro. Dumating ang isang piyon ko, si Mr. Jose Alberto, mula sa Europa. Sa kanyang pagkawala, ang kanyang asawa ay malungkot na nabigo sa kanyang mga tungkulin bilang ina at asawa. Natagpuan niya ang kanyang bahay na walang laman at ang kanyang mga anak ay ibinando na 2 o 3 araw bago ng salarin. Galit na hinanap ng mahirap na lalaki ang kinaroroonan ng kanyang asawa hanggang sa wakas ay natagpuan niya ito. Naisipan niyang iwalayan siya, ngunit sa pagmamakaawa ng kanyang ina, pumayag siyang tumira muli sa kanya. Dumaan siya sa Calamba patungo sa Binyan kung saan siya nakatira. Pagkaraan ng ilang araw, ang kasumpa-sumpa na babae, kasabwat ng isang tenyente ng Guardia Civil na kaibigan ng aming pamilya, ay inakusahan ng kanyang asawa na isang lason ang aking ina bilang kanyang kasabwat saan ang aking ina ay kinulong ni Antonio Vivencio del Rosario, isang panatikong alkalde, isang lingkod ng praile. Ayokong sabihin sa iyo ang sama ng loob at patinding kalungkutan. Simula noon, kahit na bata pa ako, hindi ako nagtitiwala sa pagkakaibigan at pagdududa sa mga lalaki. Siyam kaming magkakapatid na lalaki at babae, at ang aming ina ay hindi makatarungang inagaw sa amin at kanino. Nang ilang lalaking naging kaibigan namin at tinuring namin mga sagradong panauhin, nalaman namin nang maglaon na magkasakit ang aming ina, malayo sa amin at may katandaan na. Diyos ko, hinahangaan at ginagalang ko ang iyong pinakasagradong kalooban. Ang alkalde sa simula ay inalinlang ng mga akusasyon. Nagbabala laban sa lahat ng bagay na marangal. Tinatrato ang aking ina na walang pakandungan. Hindi nagsasabi ng brutal at maglaon ay ipinagtapat sa kanya ang nais nilang ipagtapat niya. Nangako na palayain siya at hahayaan siyang tingnan ng kanyang mga anak kung sasabihin niya ang nais nilang sabihin sa kanya. Sinong ina ang lalaban? Sino ang hindi iaalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak? Ang aking ina, tulad ng lahat ng mga ina, ay nilinlang at natakot. Dahil sinabi nila sa kanyang na kung hindi niya sasabihin ang gusto nilang sasabihin sa kanya, idineklara nila siyang nagkasala. Ay nagpasakop sa kalooban ng kanyang mga kaaway at nanghina. Si Mayor mismo ang humingo ng tawad sa nanay ko. Pero kailan? Nung nasa Korte Suprema ang kaso, humingi siya ng tawad dahil nagsisisi at kinalimutan siya ng kanyang kalayaan. Ipinagtanggol ni na Mayors Francisco de Marcaida at Manuel Marzan, ang pinakatanyag na abogado ng Maynila. Ang aking ina, sa wakas ay nagtugumpay siya na mapawalang sala at mabigyan katarungan sa mga mata ng kanyang mga hukom, tagapag-akusa at maging ang kanyang mga kaaway. Ngunit gaano katagal? Pagkatapos ng 2 kalahating taon,